This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Ready. Magandang gabi po. Part 4. Right questions. Mahalaga ang tamang tanong. Dahil kahit tama ang sagot, kung mali yung tanong, baliwala yung usapan. Mali pa rin yung sagot. Ano ba yung mga dapat nating itanong? Nung una, sabi natin, ano yung ugat ng suliranin ng ating lipunan? Sinabi na rin natin ng kasagutan. Yung sistema ng pananalapi. Bakit? Ang pinakamaliwanag na bunga niyan yung paglubog ng halaga ng ating pananalapi, ng ating piso. 1899, gold coins, Mexican coins, Spanish coins, Philippine coins, equivalent to $2. 2015, 45 pesos to $1. Sus, Mariosep, doon pa lang kahit sino maintindihan. Palpak yung nangyari. May kapalpakang nangyayari. Yan, sinong gumagawa nun? Kanya-kanya tayong sagot dyan. Pero ang sinagot natin dyan, ang pinakaunang may pananagutan dyan, ay yung Bangko Sentral ng Pilipinas. At pag sinabi mong Bangko Sentral ng Pilipinas, di yung Central Monetary Board na nagpapalakad ng Bangko Sentral, sino yung Central Monetary Board? 7 sila. Governor, Deputy Governor at 5 mga board members na ang karamihan, ayon sa ating saligang batas, hindi napansin ni Juan de la Cruz, yun pala ang pinasok ng mga constitutional commissioners, ang karamihan dun sa 7 yon, galing sa pribadong sektor ng ating pagbabangko. Bangko Sentral ng Pilipinas, siyang mag-imprenta ng pera ng Pilipino, ang magpapalakad, ang mayorya, galing sa pribadong sektor. Di ba kaya nilikha yung Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya nilikha yung Central Monetary Board, ay upang mapanatili ang halaga ng ating pananalapi, upang mapanatili ang yaman ng taong bayan. Paano mo gagawin yan? Di dapat merong yung Central Bank, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, pamamahalaan niya yung mga bangko na siyang humahawak sa pananalapi sa ating bansa. Di ba? Paano mong i-regulate yung mga bangko na yon, yung pribadong bangko? Karamihan sa mga nagpapalakad ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang karamihan sa Central Monetary Board, ayon sa saligang batas, ay manggagaling sa mga pribadong bangkero. Parang pinabantayan mo kay Bantay, yung aso mo, yung fried chicken. Bantayan mo yan, ha? Ibig sabihin, hindi lalawayan yun ng aso. Wag na fried chicken. Masama yung buto yun sa aso, Sabihin mo na lang na, barbecue, pork barbecue. Pababantayan mo kay Bantay? Hindi. Ibabantay sa lakay yan. At ano nga nangyari? Panahon lang ni President Marcos, Nagrereklamo na tayo. 27 pesos to $1.
Noon yun. And gumanda ba ang kalagayan natin nang mapalitan si President Marcos? Hindi. From 27, naging 45 ngayon at walang nakakapansin sa isyong ito. Bakit? Ang mga tinatanong natin ano nangyari dun sa Mama Sapano? Ano nangyari sa Bangsamoro? Anong nangyari kay Biloso? Ano nangyari dito kay Manny Pacquiao? See? Hindi tama yung tanong, mga kababayan. Hindi tumutumbok sa mga pamantayan, sa mga ugat ng ating mga suliraning panlipunan. Bangko Sentral ng Pilipinas. Siyang